Ang dali lang, kuya. Makipag-usap na ba kayo na maayos? Pabuksan po muna. Pabuksan po muna yung sasakyan. Puso! Aking puso, mga ayos! Sino ba naninigaw? Sino ba naninigaw? Ba't di ka ba sumisigaw? Kayo po. Grabe na to, nahatakan na sasakyan, pasigaw makiusap. Simulan na natin panoorin ito mga kaibigan. This video is from Dada ko. At syempre, alam ko excited na kayo mga kaibigan. Kung bago ka na sa YouTube channel, Facebook, and TikTok, pakita man ang subscribe button, follow button. Syempre, gagawa natin ng reaction video and commentary based dito sa video na pinapanood natin mga kaibigan. No? Kung paano sila makipag-usap, kung paano sila makisalamuha, kung paano sila makiusap. Doon lamang po tayo magbibigay ng reaction at commentary. So yun guys, simulan na natin. Excited na kayo. It's ready. Let's do this! Napag-alaman natin sa enforcer na nakipag-coordinate dito sa barangay, wala palang one-side parking dito. Yung sa kabila, pinagtitikid na isa-isa. Tapos mayroon nakahatakin dito sa unahan. Dito naman, kaya hinatak, bukod sa nakaharang na siya sa pedestrian crossing, naharangan niya pa itong yung PWD ramp. At tatlo yung violation niya rito. Nasa kanto. Magmula doon, walang one-side parking. Ang dami nito. Kaya ako, senior na ko, sir, mawa na lang kayo. Nasaan po Wala ba? akong hanap buhay. Teka lang po. Nasaan na po yung permit na sinasabi nyo? Ha? Yung sasakyan mo, hindi mo pa nabibili. Na-impound na ng MMDA. Linya, palabas. Isang linya, papasok. So, two-way. Eh, paparadahan nyo ng kaliwat kanan. Aba, hindi na two-way street yun. Gawin nyo na kayang full-time garage. Tingin nga naman sa akin. Ayoko sa'yo. Ang dali lang, kuya. Makipag-usap na ba kayo na maayos? Pabuksan po muna. Pabuksan po muna yung sasakyan. Puso! Aking puso, mga ayos! Sino ba naninigaw? Sino ba naninigaw? Ba't di ka ba sumisigaw? Kayo po nauna. Recorded po tayo, ha? Oo, kaya nga, para makita nila kung paano. Yan na mga kaibigan, mukhang maganda talagang episode na to. Meron talagang pasigaw-sigaw. Kabilaan ang magiging hatakan dito. Kabilaan din ang mga signage ng no parking sign dito sa Panay Avenue. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay June 23, 2026 at sa oras na 9 ng umaga. Nandito ngayon ang Special Operations Group ng MMDA sa may Panay Avenue at sakop ng Quezon City. At itong Fortuner nga nadaanan dito. Andito na yata ang may-ari. Ay ito, andito na, hinarangan na. Hinarangan na, ayaw hatakin. Ulitin ko lang bago dumating yung may-ari, lampas na ng 5 minutong consideration maski hindi pa naangklahan. So, na-checka na ng ticket ng toad. So, mahahatak na po yan. Pero kung lumabas yung may-ari at hindi pa na-aangklahan at hindi pa na-chichikan ng toad ng ticket, so ticket na lang ito, hindi na mahahatak. Napag-alaman natin sa enforcer, ayon dito kay ma'am, nahatak na raw pala ito dati. Hindi nga lang dito sa lugar na ito. Hello! Ayun, ingat! Hello po. Good morning. Good morning. Pagkatapos ng kunting paliwanagan, sasama na lang yung may-ari sa Tumana.
Nasa Panay Avenue pa rin tayo. Tinitikitan din yung nakaharang sa bangketa, yung dalawang motor. Kung makikita natin dito, itong ginawa ng establishment ay hanggang dito yung guhit nila, yung marking. So tignan itong dalawang motor, lampas na lampas. Dumating na yung may-ari ng isang motor. Isa na lang naiiwan. Pagmula dito sa motorsiklo, mayroon din tinitikitan doon. Oh. Kitang-kita nyo naman, talaga nakaharang sa bangketa. Dumating na rin yung may-ari na isang motor. Ito na lang. Dito na rin pala yung driver. Umilaw na yung brake light. Pero bago may labas, natikitan itong kotse. Nahatak na pala yung velo sa kabila. Magmula doon sa may Panay Avenue, kumaliwa dito sa Timog. At ako nandito sa may Scout Santiago. Dito sa Scout Santiago, merong isang sasakyan dito. Ito, ayun. Ayan. Bali, nasa kanto. Corner na corner ito. At mayroon ding isa. Kanto rin. So dalawa yung matitikitan dito. At ayon sa MMDA, posibleng mahatak itong dalawang ito kung walang lalabas na may-ari or driver. Ngayon dito sa likuran, ito inalisan ni Kuya. Alamin lang natin mamaya kung mayroong one side parking dito. Kung mayroon, alamin natin kung ano yung pwede or bawal. Kaliwa ba or kanan? Napag-alaman natin sa enforcer na nakipag-coordinate dito sa barangay. Wala palang one side parking dito. Yung sa kabila, pinagtitikid nila isa-isa. Tapos mayroon nang hahatakin dito sa unahan. Kanya-kanya ng labasan ng mga may-ari ng sasakyan dito. Balikan natin yung pinakakanto. Dalawa yung kutsing tinikitan dito eh. O itong isa, nahahatak na. Tanungin, hatak na pareho. Itong Fortuner na nakapark dito, tapos ito, yung dito. Ito naman, kaya hinatak, bukod sa nakaharang na siya sa pedestrian crossing, naharangan niya pa itong yung PWD ramp, at tatlo yung palulisya rito, nasa kanto. Ngayon, sa kabila, ito, ayon dito sa enforcer, ito rin, na matitikitan, yung sa kantong iyan, yung puti. Ayun, hahatakin na pala. Saka ito, nasa kanto rin. Hila talaga yan. Pati ito, nasa kanto rin. Bukod sa nasa kanto, ayaw umandar, kaya mahahatak. Nasa intersection pala tayo ng Scout Ralio sa kanitong Scout Santiago. Kung magmula doon, walang one side parking. Ang dami nito. Unti-unti nang lumiliwanag dito.
Ito lang naiiwan. Alis na! Gartito! Alis ka na! Ayan, lumiwanag na sa kabila. Ayun papunta ng timog. Yung dito na rin sa kabila, lumiliwanag na rin. Pero ang dami pang hinahatak. O ang dami pang hahatakin. Sunod-sunod to. Magmula doon sa timog, tumagos na Scott Ralios. Ito ng Roses, Ah, Santiago. Ay, ganun pa rin yun. kasama natin yung taga-barangay at nag-assist. Paglampas dito sa Scout Limbaga, ay kanila pa rin, sako pa rin nila, kaya wala pa rin one-side parking dito. Dito sa Santiago, wala pa. Oo, sa kabila, ibang barangay na. Obrero. Anong barangay? Obrero po. Obrero. Ito na si Sir Gab. Tay, sa inyo po ba yung ihawan? Tay, sa inyo po ba yung ihawan? O, ko na lang, sir. Ako, senior na ko, sir. Maawa na lang kayo. Nasaan Wala po ba? na akong hanap buhay. Teka lang po. Nasaan na po yung permit na sinasabi nyo? Wala dyan sila sa crowd. So wala pong permit. Seminar City. So wala pong permit. Kasi ang permit po dapat binibigay po sa inyo. Ngayon, sir, pakuha na sa akin. Pakuha na. Ngayon lang kung kailan nahuli. Tatanggalin po muna namin, tapos pag meron na po kayong permit, Ako, senior. Kiusap ng pasensya na po ha. Kasi pag hindi po namin tinanggal, tay, naiintindihan po namin yung hanap buhay. Pero kasi po, bangketa po yan, hindi ko po alam. Matagal na po kayo dito, nadadaanan ko po kayo, ilang taon na po yan dyan, hindi kayo napapansin. So, siguro ngayon naman po, dapat nating tanggalin at linisin na po yan. Dahil unang-una, pinagbabawal po yan. Pag nakuha nyo na po yung sinasabi nyong permit ng barangay at kung saan niya po kayo ipopwesto ng tama at hindi po nakaharang sa bangketa, makukuha nyo po yan, wala pong babayaran yan. Pero sa ngayon, nasa bangketa po yan, harang po yan, pinagbabawal po yan, aalisin po namin. Ngayon, sinasabi nyo, bibigyan kayo ng permit ng barangay. So ngayon, asikasuhin nyo po muna yung permit. Pag naasikaso nyo na at talagang nabigyan po kayo ng tamang permit at tamang lugar na hindi po nakahambalang sa sidewalk, makukuha nyo po yan. Uulitin ko, wala pong bayad. Wala pong binabayaran yan. Meron na kayong pipirmahan, nakasulatan, na hindi nyo po ibabalik sa bangketa, tapos kukunin nyo po yan, then saka kayo magtinda po. Dahil sa ngayon po, ilang taon na po yan dyan, pinagbabawal po talaga yan. Ngayon po, umabot na po ang complaint sa amin. So, kailangan po natin linisin. Opo, wala pong babayaran. Huwag po kayo mag-alala, ha? Paasikaso nyo muna kung talagang bibigyan kayo ng permit ng barangay po. Kung bigyan man po kayo, sa tingin ko po, ibibigay sa inyo na nasa tamang pwesto po yan. Hindi po sa sidewalk, ha? Malakas po kayo pagdating ng gabi. Dami po mga bumibili ng barbecue nyo. Nadaanan ko po kayo, kaya alam ko po. Maabot po yan dito. Diba? Alam ko po yan, tay. Halika nga dito. Sino yung pwedeng manikit nito? Morning. Ito din sasakyan po dito sa baba. Natikit na po sa H100. Oo. Pero kasi siya overheat yata. Kaya doon po na park. Oo. Pero sana wag mo nyo impound. Ay, nako, hindi ko ma-sure, ha? Kasi pag bumalik yung tow truck. Hindi, may papunta na ng mga tao. Tapos papaayusin ko na sa kanilipat na lang. Kasi yung overheat yata, yung battery yata yung problema. Sige, kung hindi naman maabutan. Oo. Ha? Sige. Dito lang po ako. Sige. Kung hindi naman maabutan, ha? Ng tow truck. Once na punta yung mga tao ko dito, sabi ko na paayos na. Sige, basta hindi maabutan ng tow truck. Kasi tatapusin namin dito, ha? Okay.
Sino pwede may manikit? Bakit di natin titikitan to? Porque walang plaka, walang conduction. Eh, nandito yung chassis number o nasa bintana. Ilang beses ko na sinasabi sa inyo yan eh. Malapit na kami po. Pero mukhang brand new to eh. Iniwan dito. Siyangan. Walang plaka, walang conduction. Pero ba't di natin tinikitan? Ayan ang chassis number oh. Ayan oh. VIN number. Ayan ang VIN number niyan. Oh. Tapos nakaharang pa sa PWD ramp. Yung sasakyan mo, hindi mo pa nabibili. Na-impound na ng MMDA. Pwede pang ilabas itong mga ganito? Walang conducting sticker saka plaka? Technically, dapat may conduction na yan. Kasi once na lumapag yan sa Pilipinas, dumaan na yan sa customs, sa LTO, dapat may conduction na yan. So, hindi ko alam bakit wala pang conduction to. Ganyan yung tinang namin sa bukod sa may panay. Oo, doon sa dealership. Doon sa dealer. O yan. Parang simple yun eh. Yung sasakyan mong hindi mo pa nabibili sa dealership, na-impound na. Ito yung ginagamit sa EV taxi na po Siyangan Eyado. Meron niyo pala. Check. Kaya. Mayroon palang dito oh. B. Honey B. Pag nainip yung isa dyan, lilipad yan. Wala talaga po kulay. Chinese ka ba? I'm Korean, sir. Korean. Yes, Ang sabi ko sa'yo kanina, pag hindi umabot yung tow truck, okay lang. Pag umabot at wala yung tao mo, matotoo yan. Kaya nga, straight siya, dire-diretso. Kung ano lang may iwan. And come to think, PWD lang. Sir. Diba? Pero dati, hindi po na, first time po nangyayari, encounter na po kayo. Encounter na. Kahit yung pinatatanggal niya sa sakyan. Ay, kasi illegal parking eh. There's no parking ordinance here. Saka, whoever your driver, siya ba driver? Hindi, wala pa siya. O wala. Kung sino man nag-park niyan, hinarang sa PWD. In Korea, di ba, it's very big fine. Yes, sir. Pero sana hindi ko tatanggalin kasi kung mas malaking mo pa Eh kaso walang driver. Di ba, ang sabi ko sa'yo kanina, pag dumating ang tao mo, malilipat at wala na yung tow truck namin, I'll let it go. Tulad ng iba, hindi ko matotow. Pero ikaw yung nandito eh. Tinapos namin nandun, no? Mula doon, kinlear namin. So pagdating dito, wala pa rin tao nyo. Andyan yung driver. Matotow talaga to. Isang kami po makukuha. Tumaan na Marikina. May papel naman yan. Oo. Marikina. Oo. Kung gusto mo, siya ba mag-drive? Sa driver na lang, pauwi na. Kasi ang problema ito, yung ito, overheat ng eh. Oo, pero kailan pa? Ngayon na. Wala ba kayong garahe? Sana doon iniwan. Wala po kami drive. So, dito talaga kayo nagpa-park. Minsan dito, sa nagkaan. Naku, ano to? No parking zone to buo. Kaya na yun, hindi na kami Oo. Kung saan dito na lang. Kung gano'n mangyari, magkano kaya babayad po doon sa amin isa? May illegal parking na 2,000. Tapos yung towing fee, more or less, siguro mga 5. 5,000, di rin yung 7,000. Mga ganun. Kasi more than 1 hour na ako naghihintay. Wala naman dumating. Siguro para hindi masira, andyan pa yung susi. Babaan mo na lang yung handbrake. Break. Wala ka ba? May lisensya ka ba? So hindi pwede. Kasi kung ano, pwede siya sumama. O yung driver lang pasamahin nyo. So malayo na tayo. Ang dami pa rin hinahatak dito. Ito naman, pinagitnaan talaga itong PWD ramp. Hahatakin din yung Starrex. Kabilaan ng hatakan dito. Hanggang doon sa unahan. Nasa na tayo. Ayan Scott Delgado na tayo.
Dumating na yung may-ari, nakipagtulungan na lang, binigay yung susi. Ayan, libre-libre na yung PWD ramp. Isang linya, palabas. Isang linya, papasok. So, two-way. Eh, paparadaan nyo ng kaliwat kanan. Aba, hindi na two-way street yun. Gawin nyo kayang full-time garage. Tingin nga naman sa akin. Ayoko sa'yo. Hindi mo ako tinitingnan habang nagagalit kayo o naiinis eh. Pag tinignan kita, baka sa'yo ako magalit. O, tumingin ka sa kanan mo. Wala naman siya magagawa, nakatow na yan. Pwede na po mag-parking dito sir, sabi po na may-ari. Kaya po nakikipagtalon po sa amin. Eh, kamo sa barangay siya magreklamo. Walang parking dito, walang ordinansa. Nag-coordinate tayo sa barangay. Ilak nyo. Papakala po ang break mama para di po magano. Tapos ilak nyo kung kailangan ilak. Ang dali lang kuya. Makipag-usap na ba kayo na maayos? Pabuksan po mo. Na mga kaibigan. Eto na. Ganado na ako. Ito na yung pinaka-exciting na part mga kaibigan. Sobrang tagal kong naupo, no? At naghanap kung saan tayo aatake at magbibigyan ng commentary. Eto na, par. Eto na yun, tol. Muna, pabuksan po muna yung sasakyan. Bakit po? Anong gagawin po? Itutuo po namin. Kanina pa po kami dito. Sino po nagsabi pwede pumarada dito? Sino po nagsabing no parking naman dito? Galing barangay po. Hindi po kami nasabihan eh. Ay, di po. Buong taon na po ako nagpa-park dito. Wala naman po nagsasabi na illegal parking dito. Ayan ako nakatira yung yung mga kotse na hindi naman dyan naman nagpa-park. Hindi naman namin kung presidente yan dyan. Pagdating namin dito, wala kami mapaparkingan. Kasi po no parking po tong street na to. Nag-isig na ganyan nang nangyayari. Magdadalawang taon na ako dito nakatira. Sila po 15 years. No parking po ang kalsadang ito talaga. Nakalagay naman sila araw-araw 2 taon. Pwede naman sabihan na no parking. Kaya po kayo nireklamo. Nakalagay na no parking. Kahit saan po yan, walang nakalagay na no parking. Kaya po kayo nireklamo. Bakit 2 taon po kami dito, walang nagsabi. Ba't ba naman ako magpapark yung illegal parking dito? Hindi po ako magpapark dito kung may nakalagay na no parking o illegal parking. Kaya po kayo nireklamo dahil umabuso na po lahat ng mga pumaparada dito. Kaya nagreklamo na po. Sinabihan niyo, constituent din naman po ako dito. Ay, hindi po ako. Karapatan naman din po kami Hindi po ako taga-barangay. Wala po kasi kami sinabihan. Hindi po ako taga-barangay. Pwede hindi ako sumunod. Hindi po ako- Abiding citizen po ako. Hindi po ako taga-barangay. Hindi po ako magsasabi sa inyo. Dito, 100 kotse yung nakapark dyan. Ngayon nagising ako dahil panggabi po yung trabaho ko. Walang awa itong mga to. Ay, hindi po kami dahil nag-coordinate po kami sa barangay. Awa! Pang maggabi po ang trabaho ko. Dumating po ako dito alas 4 ng madaling araw. Wala po kayong garahe? Wala po kayong garahe? Wala po kayong garahe? Apartment na po tinitira. Wala pong garahe yung apartment? Yung nakapark po dito po makakapag-park. Yun po ang problema po natin. Kasi po wala pong ordinansa ng street parking dito. Kanina pa po kami dito. Mahigit 20 tow truck na po ang naubos namin dito. Ireklamo nyo na lang. Hindi po sisirain. Ayan po, umubong gulong po. Pausap naman kuya, baka naman pwede kahit ngayon lang ako magpag-penalty. Di wag na ito, sige na, babayaran ko na lang. Hindi po. It's not about the payment. We're not after the payment. We're not about... Humanitarian naman kayong reason para naman maano. Paano po namin ipapaliwanag sa mga nato? Hindi naman kami kriminal para ganyan. Ay, hindi po kriminal yan at hindi po kami nagnanakaw. Nasa tama lang po kami. May sinusod kami batas. Sabi nung hindi po kayo. Opo, pero sinasabi nyo, po kami targeting nyo. hindi kami tinatarget, di kita kilala para targeting ka. I don't know you. I don't know whoever is living here. Sinusunod lang namin ang complaint. We coordinate to the Kaya nga, barangay. hindi naman kayo nakipagpakiusapan ng ano. Hindi po. Hindi naman kami katarantaduhan lang para lang mag-ganyan. Kami Napakaganda ng mga banat dito mga kaibigan, no? So medyo tumitindi na mga kaibigan, no? Kaya mga kaibigan, no? Pakinggan nyo mabuti, no? Nasa tama ba yung kanya mga pinagbabanggit mga kaibigan, no? hindi makagulang na. Tapos na po ang panahon na puro konsiderasyon. Dapat sumunod tayo sa tama. Sumunod po ako sa tama. Hindi ko lang po alam. Hindi naman po lahat ng ano. Ignorance of the law does not excuse anyone po. Oo, alam ko yun, sir. Sige po, kung ayaw nyo ibaba, okay lang po. Puso!
Ay, puso, mga ayot! Wala daw puso ang mga hayop. Natatawag ba ang gagawin ko niya? Ito ba kami parang gagawin? Ayun yung papel, oh. Ayan yung papel kasi, oh. Tingnan nyo po. May instruction dyan. Ayaw nyo kasing kunin. Malagyan mo naman, pag-eto ka naman. Tignan mo, boses mo. Sino ba naninigaw? Tutuwin ng ganyan. Sino ba naninigaw? Ba't di ka ba sumisigaw? Kayo po na una. Recorded po tayo, ha? Oo, kaya nga, para makita nila kung paano po Opo. kayo sumagot. Opo. Ginawa po ganyan ang trato sa mga tao. Hindi po. Kayo po unang nanigaw. Hindi po ganyan ang trato. Sige po. Makikita nyo naman po sarili nyo. Ano gagawin dyan sa inyo dito to? Kaya nga po pinapakuha sa inyo yung papel. Hindi po ako magbibigay sa inyo. Andyan po ang instruction. Pwede nyo pong basahin. Hindi rin po kayo ganun dapat makipag-usap. Ano yung damdamin namin sa nangyayari sa ganito? Pwede po namin kayo kasuhan. Hindi namin alam. Pwede po namin kayo kasuhan dahil pinagmumura nyo kami. Pwede po natin palakihin to. Nagmumura. Recorded din Ano po. ako sa'yo? Recorded po. Wala akong minura sa'yo. Recorded po. Sige po. Ano gagawin mo? Susunod turuan niyo yung gagawin. Pwede po kayo sumama. Makukuha nyo yung sasakyan doon. Bayaran nyo po penalty nyo. Ipakita nyo lisensya nyo. Pakita nyo ORCR. Bayad yung mga mamayan sa inyo. Ano yun? Hindi po. Sa gobyerno po kayo magbabayad. Hindi sa amin. Hindi po private yan. Mamayan ako. Pagbabayad ako sa buti. Of course, you have a violation. Because you have a violation. Because you have a violation. Because you have a violation. Violation na hindi namin alam. Ulitin ko, ignorance of the law does not excuse na anyone. Pero kang karapatan. Ang karapatan may responsibilidad. Habang ko dito, Ang karapatan may responsibilidad. ito ako sumisigaw. Opo. Sige po. Galit ko ako, siyempre. Opo. Ito, magmamakaawa ako. Dapat po nakikiusap na maayos. Hindi naman ganyan. Magkaya mo lang yung trato mo, itsura mo palang ganyan na. Itsura mo palang ganyan na, aray mo. Dinamay na itsura, tol. Daan-daan na lumilis, tol. Parang hindi ka makikinig sa nagmamakawa para kang itsura. Kasi ko lang pa lisensya ko. Na pwede kong ipaglaban. Yung right, yung karapatan ko lang po bilang mamayan nandito. Yun lang po yung kailangan ko. Kasi wala po kami pang kahit ganyan. Nagdala na kami ng pera para lang kapag kakain namin ng pangalo sa bata pero hindi ko alam kung kain. Yun lang yung kinaan ko. Mayaman lang ako, wala akong pakialam, papakuha ko na lang yan. It's not about mayaman or mahirap. Kakainin na lang namin, ganito pa yung mangyayari. It's not about mayaman or mahirap. Hindi po sa mayaman o mahirap, sinasabi ko yung karapatan ko. Sa inyo na po nang gagaling. Sinasagot ko lang tanong nyo. Sinasagot ko lang tanong mo. Ano po yung karapatan ko hindi sa mahirap or mayaman? Ano pong karapatan yun? Ang karapatan po may responsibilidad. It's your responsibility to know what is right and what is wrong. Right po ang sinasabi ko, hindi po yung general. Anong right? Ano po nga yung karapatan? Wala na, boy. Sablay-sablay na, tol. Iba-iba na sinasabi mo. Karapatan kung pwedeng paglaban dito. Unfortunately, didiretsahin ko po kayo. Wala pong ordinansa dito, so no parking po Kung talaga. wala ordinansa ng no parking, Walang ordinansa na pwedeng pumarada. wala pong nakalagay na kahit na ano. Sino pong nagbigay ng ordinansa? Barangay po. Meron po bang proof na nakalagay? Pirmado po ng barangay. Meron po doon Yes, sa barangay? yes. Yun ang hindi namin alam. Kaya nga, para hindi po tumagal at mapabilis na po ang proseso, alam nyo yung two-way. Ngayon, kung paparada kayo sa kaliwa, paparada kayo sa kanan, what will happen to a two-way road? It defies the purpose. Kung ganun po sana kayo makipag-usap kanina, mahinahon, we would have understood each other better. Ano ko sayang po yan naman. Sige po, sumama na po kayo, ha? Hindi, ganun din, di ba? Sa kabila po kayo, ma'am. Sa kabila siya. Ikaw dito sa red. Kasi mamaya, makabig niya, madisgrasya yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kaibigan. No? Diba? Bago kayo umaksyon mga kaibigan, no? Magsalita ng mga kung ano-ano mga kaibigan, isipin muna natin kasi the end of the day mga kaibigan, tayo rin mapapahiya tol. Alam naman natin na may kanya-kanya tayong sa loob, opinion, pero kung iisipin mo mabuti tol, kung bakit nangyayari sa iyo ngayon yun, for example, kung bakit ka natutow, kung bakit ka nagaganyan, ibig sabihin, meron kang violation, pre. Diba? Ngayon, kung magdadakdak ka dyan, unahin mo yung dadakdak mo, tapos the end of the day,
parang wala ka rin magagawa naman pala, susuko ka rin, eh di ba, nakakaya lang tol na kumbaga kahit di namin kayo kilala kasi naka-blur yung mga mukha nyo, eh paano yung mga nakakakilala sa inyo mga kaibigan? Posibleng, di ba, yung sa postura ng katawan nyo na gano'n, di ba, walang nakakilala sa inyo sa boses nyo, di ba? Kami di namin kayo kilala, no? So yung iba nakakilala, nakakaya yung pre, nakakaya tol. So yun lang mga kaibigan, lagi po kayo mag-iisip pagka kayo po ay napasabak sa ganitong sitwasyon. Kung may makita mong kayong markings na no parking, no, alam nyo na yan mga kaibigan. At syempre siguro kung saan kayo nakatira at nakita nyo naman at common sense na lang siguro mga kaibigan, no, na kalsada talaga is hindi siya talaga parkingan. Kung yung ibang lugar ay pinapayagan may mga parking attendant, may mga parking ticket, so may mga gano'n na mga kaibigan. Pero kung sa ganyan, porket subdivision mga kaibigan at akala nyo wala na, pwede nang gawin yung mga gustong gawin, hindi po mga kaibigan. Then guys, siguro nga dito lang magkita tayo sa susunod na episode. Maraming salamat po. Do not straight up, peace. See you on my next reaction video. Commentary. Let's do this. Woo!